bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law. Ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. Ngayon, tatakbo tayo na ito ang plataforma na maisusulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung ko. No? Yung corruption, lalabanan natin yan. Sa mga batas po, lalabanan natin ang corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. Sir, ano pong tatlong pangunahing plataforma na inyo pong tututukan sakaling kayo pagbigyan na maging senador? Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mamamayang Pilipino. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law. Ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder at nais ko ring iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Maraming salamat, Atty. Vic. Ngayon naman, pakinggan natin si Colonel Ariel Quirubin. Ito na ang panahon para ihayag ang inyong mga plano. Ano ang mga aksyon ninyong gustong tutukan para sa ikabubuti ng ating bayan? 2 minuto po, sir. Maraming salamat sa iyo, Boss Dada, at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay sa programa na to. Ako po si Ariel Quirubin. Ako po ay tatakbong senador dahil ang tingin natin walang matapang na nasa Senado ngayon na magtuloy ng laban para sa korupsyon. 2 beses tayong nakulong, lumalaban tayo sa korupsyon, namatay tayo, no? At nasubukan natin na nadala sa morgue dahil sa paniniwala natin na dapat maiayos natin ang gobyerno. Ngayon, tatakbo tayo na ito ang plataforma na maisusulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung ko. No? Yung corruption, lalabanan natin yan. No? Yung B, ito yung bigas o busog na tiyan. At tabalak natin na lahat na nakatiwangwang na military reservation, gawin natin, taniman natin, lagyan natin ng poultry, piggery o even grazing land para bumaba yung presyo ng mga bilihin. Yung E is kalidad na edukasyon at yung T, trabaho at sapat na kita. Ito, papanindigan natin kasi kailangan natin na matapang na senador, no, para lumaban sa korupsyon at walang takot na titindig para sa taong bayan. Maraming salamat po, Colonel Ariel Quirubin. At ang pinakahuli sa ating pong mga panauhin, si Attorney Jimmy Bondoc, meron po kayong 2 minutes, sir, para po sa inyong top 3 priority platforms. Salamat, Boss MJ, Boss Dada. At kamusta po kayo, Pilipinas kong mahal? Kamusta kayo? Kumakain pa ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Ligtas pa ba yung paglalakad ninyo sa mga kalsada? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, abogado na po ngayon, musikero, habang buhay. At ngayon po ay isang aplikante sa pagkasenado. Alam niyo po, 2 po na major legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. 2 platforms, legislative tsaka non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ang corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. No? Pagdating po sa health, itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam ko po kung paano patibayin yan upang hindi na makatakas ang mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente. At ang edukasyon po,
sa experience ko po sa PAGCOR, yung school feeding ang dapat number 1. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinaong pagtalakay sa mga problema sa bayan. Kasi ngayon, ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin. Kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Ako, mainit, partner. Yun. Ang mga talagang tatlong kanilang panukala na kanilang tututukan.